Alright, pag-usapan natin mga kapatid yung isa sa mga problema ng ating bansa na mas kailangan tutukan ng ating gobyerno kaysa sa usaping away sa politika mga tol, no? Is yung patuloy na pangaharas ng China at dito sa West Philippine Sea mga tol. At alam nyo ba, no, ang China ay pinutakte pinutakte ng mga kondena ng iba't ibang mga bansa mga tol, no? Neresbakan sila ng iba't ibang mga bansa. Ayon nga rito sa report mga tol, no, ay inihain na o ihahain ng pamahalaan ng isang bagong diplomatic protest laban sa China kasunod ng pinakahuli nitong pangaharas sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kinundi na rin ng mga kaalyadong bansa ang aksyon ng China bilang pagdepensa sa karapatan ng Pilipinas sa teritoryo nito. Kasi mga tol, China lang ang naniniwalang teritoryo nila yan. Yun ang masakit dun eh. China lang ang naniniwalang teritoryo nila yan mga tol. Pero buong mundo wala. Kinukundena sila mga tol. Eto, panoorin natin tong balitang to mula sa Net25. At mamaya no, meron daw ibibigay sa atin ng Japan. Abangan natin yan mga tol. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Balik po tayo sa mga balita. Nakaumang na panibagong diplomatic protest na iain ng gobyerno ng Pilipinas laban sa China. Do alam natin walang mangyayari sa diplomatic protest na yan mga tol. Alam na natin yun. No? Dahil mula nang maupo si PBBM mga tol, mag-almost 200 na ata yung diplomatic protest na inihain natin. Pero wala naman nangyari. So malamang kapareho ng mga nauna, wala ring mangyayari sa diplomatic protest na to. Kasunod ito ng pinakahuli nitong pambubuli sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kinundi na naman ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas ang naturang pangaharas ng China. Weng de la Fuente sa balita. Maghaharap ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China kaugnay sa panibagong insidente ng panggigipit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sa ulat, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na magsusumite ang bansa ng protesta sa pamagitan ng Department of Foreign Affairs at ipatatawag si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zhilian. Sa pa yan, yung ambassador na yan, wala rin may tutulong yan. Sinabi ng kalihim na malinaw na mayroong legal rights ang bansa, kaya't hindi niya maunawaan kung bakit paulit-ulit na ginagawa ng China ang mga illegal na hakbang. Okay, alam nyo mga tol, no, pareho tayo ni Secretary Enrique Manalo. Hindi natin maunawaan kung bakit, ewan ko natin kung anong tumatakbo sa kaisipan nito mga Chekwan to at patuloy nilang ginagawa yung ginagawa nila mga kapatid. No, sabi nga rito ni Secretary Enrique Manalo, Department of Foreign Affairs, no, it's very clear. No, malinaw naman talaga. I mean, we were within our legal rights. Certainly, we don't understand why China again is repeating these actions which are clearly illegal. Na yan din naman mga tol ang pinapaniwalaan ng China. Ang sabi nga ng China, tigilan na daw ng Pilipinas ang provokasyon. Biruin mo, baliktad ang utak mga tol. Kaya malamang no, yun yung dahilan kung ba't nila paulit-ulit ginagawa yan eh. Kasi nga, pinanindigan na nila yung kwentong inimbento nila na kanila, yung ano na yan, mga teritoryong nababanggit na yan, yung Scarborough Shoal, etong West Philippine Sea, tulad na lamang ng pag-imbento nila doon sa 9-dash line, 10-dash line nila noong 1951, no, 1952 ba yun, nung inimbento nila yun? 1947 ata mga tol. Mula nung inimbento nila yan, no, pinanindigan na nila yan. No? Grabe. Partikular na tinukoy ng kalihim ang ginawang panganyo ng tubig ng China vessel sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagpapatrolya sa bahagi ng Baho de Masinloc. Sinabi ng Chinese Embassy sa Maynila na pumasok ang barko ng Pilipinas sa teritoryong pag-aari ng China kaya't umakto ito ng naayon sa kanilang batas. Nagpahayag na... Kita mo yung report ng China? Pumasok daw tayo sa teritoryo nila kaya umakto daw sila ng naaayon sa kanilang batas. Well, di nila pwedeng sabihin ng naaayon sa international law. Wala, di nila pwedeng sabihin yun mga tol eh. Kasi sila mismo alam nila na labag sa international law yung ginagawa nila kaya ang report na lang nila na naaayon sa kanilang batas.
Ay naku po ang China. Ng pagkabahala ang iba't ibang embahada ng mga bansa sa Pilipinas sa pinakabagong aggressive act ng China sa West Philippine Sea. Sa kanyang ex-post, sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, kinokondena niya ang aksyon at sinabing isinapanganib ng pambobomba ng tubig ng China vessel at dangerous maneuvers nito ang buhay ng mga tripulante at na-disrupt ang Philippine maritime operation sa lugar. Tama, totoo mga tol. Nagpahayag din ng kani-kanilang saloobin ng embahada ng European Union na nagsabing ang aksyon ay taliwas sa isinasaad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at International Maritime Safety Regulations. Pinuputakte sila ng kondena mga tol. Kasama na rin New Zealand. We again firmly call for peaceful resolution of disputes in accordance with UNCLOS. Etong panawagan na to na we again firmly call for peaceful resolution, para yan sa China mga tol. Hindi na para sa Pilipinas yan. No, pag-usapan niya yung mga ganyang panawagan, para sa China na lang talaga. Kasi nasa China mga tol Nasa China ang ugat ng mga kaguluhan o mga dispute o mga sigalot dito sa West Philippine Sea. Sila yung ugat. Sila yung punot dulo. Sila lang din ang makakapagwakas niyan. Once na iginalang nila ang batas, once na tinanggap nila na yung 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas ay hindi nila dapat angkinin ng lubusan, tatahimik dyan mga tol. Kaso hanggat hindi nauunawaan ng China, hanggat magiging engot sila, walang mangyayari dyan. Ng kani-kanilang saloobin ng embahada ng European Union na nagsabing ang aksyon ay taliwas sa isinasaad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at International Maritime Safety Regulations. Nanawagan din ng pagtalima sa international law ang embahada ng Finland. Diba? Habang nagpahayag din Finland, galing sa Finland, Ambassador Norminen, expressing my concern about these dangerous maneuvers and call for respect for international law. Hindi ba nahihiyaan China dyan mga tol? Nananawagan na sila, igalang nyo naman ang international law. Shinare nila yung EU Ambassador to the Philippines, European Union. Very concerned by China's aggressive actions against government vessels near Scarborough Shoal and Sabina Shoal on December 4. Pati pala sa Sabina Shoal, mayroon din. Such behavior clearly runs counter the UNCLOS and International Maritime Safety Regulations, mga tol. Diba? Yung anti-collisions, yung mga ganong safety. Wala, lahat yun, nilabag lahat ng China yun. Bahala ang embahada ng New Zealand sa hakbang ng China. Sinabi nitong ang hakbang ay isang banta sa katatagan ng rehiyon at international law. Diba? Sinampal ng katotohanan itong China. Diba lagi sinasabi ng China, daw sila para sa peace and stability? Diba? Peace and stability ng region. Ano sabi? These latest dangerous actions by the Chinese Coast Guard towards the Philippines are deeply worrying as is the presence of PLAN o plan vessels, water cannons and contact between vessels risk safety at sea and threaten regional stability and international law. Nasa pool ng sampal ang China dito sa pahayag na to ng New Zealand mga tol. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Grabe lakas na loob ng China magsabing committed daw sila na panatilihin ang peace and stability dito sa region. Yung ginagawa nila, sila ang sumisira ng kapayapaan dito mga tol. Ngayon dito tayo sa UNTV mga kapatid. Meron daw ibibigay sa atin ng Japan. Japan, sabi rito, magpapadala ng radar systems at iba pang kagamitan bilang suporta. Salamat sa Japan. Sa Philippines Defense, PH Defense mga tol. Ito, basahin natin tong report, lumagda ang Pilipinas at Japan ng isang kasunduan para sa 611 million pesos security aid na susuporta sa operasyon ng Philippine Navy at Air Force.
Grabe naman, salamat po. Sa ilalim ng kasunduan, magpapadala ang Japan ng defense equipment para makatulong sa maritime at air surveillance ng Pilipinas, mga tol. Panoorin natin to mula sa UNTV. Dumagda ang Pilipinas at Japan sa isang kasunduan para sa 611 milyong pisong ayuda na magbibigay ng kagamitan at suporta sa Philippine Navy at Air Force upang mapalakas ang depensa ng bansa. O, anong masasabi dyan ni Brosas? Yung congresswoman, mga tol, na ang lagi niyang binabalikan yung mga kasalanang ginawa ng Hapon sa atin noong panahon ng World War II. Ano pa bang magagawa ng mga nabubuhay ng mga sundalo at gobyerno ngayon ng Japan? Sila ba yung gumawa nun o yung sinaunang mga tao? Diba? Binabalikan pa rin nila yun eh. Ayaw nilang mag-move on, no? Paano tayo aasenso niyan? Ayon sa kasunduan, magbibigay ang Japan sa Philippine Navy ng mga rigid-hulled inflatable boat, coastal radar systems, automatic identification system, at air surveillance radar system para mapabuti ang maritime at air surveillance ng Pilipinas. Itinuturing ng Japanese Embassy na mahalaga ang proyektong ito sa pagpapalakas ng regional security at ugnayan ng Pilipinas at Japan na magpapatibay sa kanilang strategic partnership. Yan o. Yan yung mga ganyan yung mga kakampi talaga, kaibigan. Diba? Uy, salamat, no? Salamat ng marami sa Japan, mga tol. Kita niyo yung nangyayari ngayon, mga tol. Diba? Minsan makikita mo na sa Pilipinas din yung kalaban eh. Diba? Ito, yung mga ganitong kasunduan ng Pilipinas sa Japan, tapos may mga kumukontra, at ang idinadahilan nila yung mga naging kasalanan ng mga Hapon noong World War II. Diba? Isisisi ba naman natin yun sa mga tao na ngayon? Ayaw namin makipagtrabaho sa Japan kasi ang Japan may kasalanan sa atin. Diba? Sinakop nila tayo ng ganyan, pinahirapan yung mga babae natin, ginahasa nila, comfort woman, mga ganun. Diba? Baka nga wala nang nabubuhay o kaya kung meron man, sobrang tatanda na ng mga yon, mga tol. Iba na yung gobyerno ngayon nila, iba na yung mga namumuno ngayon. Imagine mo yung US, binagsakan nga ang Japan ng 2 atomic. O ngayon ba magkaaway sila? Di ba nagtutulungan din sila? Di ba? Ngayon kung etong mga politikong to, mga tol, lang talagang paulit-ulit ninyong susuportahan, ay nako, anong mangyayari sa Pilipinas? Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi ninyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!